So, hello mga ka-electrical, no? So, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Timer, no? Timer switch relay. So, ang tatak nito, kung di ako nagkakamali, ay yan. Omron, no? Omron timer relay. So, ito ang pag-aaralan natin ngayon paano to i-install, para saan yung mga application, at ano yung mga gamit ng mga pins nito. So maraming pins to. Merong 14 pins ito. Ang pag-aaralan natin is 8 pins. Okay. So itong Omron na timer relay, ang purpose nito is para ma-delay yung motor na papaganahin. Pwedeng delay din para sa bago kumarga o bago umandar yung motor niya. So ito yung pins niya, no? Sa model na to na 8 pins, Omron H3CR. So makikita nyo muna sa panel niya is mayroong mga selection niya, no? Selector. So ito kung anong type ang gagamitin mo. Merong type A at marami pang iba yan. So basahin nyo na lang sa manual. Then dito, itong selector na to ay para sa minutes. So nababago rin yung mismong ano dito, indicator dito. Kapag minutes, seconds, or hours, no? Then dito is yung numbering yan. Yung metering number yan sa gilid yan. So naiiba rin yan. Okay. So dito sa pins niya, so meron siyang mga ano yan, tawag yan, indicator o yung diagram. Okay. So makikita ninyo may mga number yan from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung pinaka-supply niya o yung source ay nagre-rated ng 250 AC, no? So 5 ampere. Kung sa DC is 30 volts DC resistive. Okay. So yung supply niya is number 2 and 7. Then yung switching niya, yung common is 1 at saka 2. Then meron ka pang switch dito na normally close at normally open. Ang normally close mo is number 4 and number 5. At ang normally open is yung number 3 at saka 6. Okay. So may socket yan, no? Ito yung tinatawag na socket. So nandito yung numbering yan. So kung saan mo itatapat yung mismong diagram, doon yung number niyan. So nandito yung 7, 2. So ibig sabihin ito yung supply. Then yung switching mo is ito yung common para sa isang switch, isang NC, isang NO, isang common, isang NC, isang NO. So dalawa yung set ng switches niya, no? Para siyang three-way switch, isang common, then nagta-travel yan, NO tsaka NC. Ganon din dito sa kabila, merong NO, NC. Okay. So ayan yung pinaka-diagram niya. Okay. Then yung purpose niya naman, yung purpose niya is to delay yung mga motor na load niya. So sample na natin dito yung timer kung paano na-adjust, no? So kunwari nakalagay dito tayo sa mode is A. So yan yung pinaka normal mode na. Then ang gusto natin is naka seconds na kagad to, no? So kung gusto natin is 15 minutes, yan, 15 minutes aandar yung load mo o yung contactor mo. Okay. So nababago yan. So kung paano pihitin to, ganito, no?
So kapag gusto mong baguhin yung mismong numbering, kung wala dyan sa gusto mo dyan, so pipihitin mo tong knob na to, no? Using yung flat screw na maliit. Okay, nag-iiba yan. Ayan. Okay. Balik lang natin sa dati, no? Then kung gusto mong baguhin naman yung sa seconds, dito sa baba yan, seconds, pwedeng gawing minutes yan. Dito, no, na example ng timer, no. So itong unang timer natin, ang purpose niya ay paandarin si contactor para magpuno ng laman ng mismong hopper o yung lagayan ng material. Then itong pangalawa, ang purpose niya is patayin si contactor o yung load niyang motor. Okay? After niya mapatay, i-reset niya yung sarili niya using nung auxiliary switch niya ng NC. Then ito, magre-reset din. Sabay sila magre-reset. Mag-continue uli yung cycle. So, pagkapatay ng contactor using this timer, mamamatay sila, magre-reset. Ito naman uli magbibilang siya ng let's say na 10 seconds. Papaandarin niya yung contactor uli. Then pagkatapos ng pag-andar nito, ito sinet ko ng 15 seconds. Ito naman ang magpapatay sa contactor. Then kasama yon sa pagpatay nitong timer nito at sa sarili niya para mag-cycle uli yung system. So, pagsaksak ko ng power nito, magbibilang itong dalawa. Ito nakaset ng 10 seconds, ito 15 seconds. Yung 10 seconds ko para mapaandar si contactor. Then itong 15 seconds ko is para patayin si contactor. Pero sabay sila magbibilang. Okay, so testingin natin. Ayan, nagbibilang na sila. Ayan. So 10 seconds under tong contactor. Okay, umandar. So yung naka-contact dito is normally open, so mag-normally close yan. Okay, yun. Okay. So medyo mabilis masyado, no? Kasi 15 lang dito. Gawin natin 25 para medyo yung reaction niya matagal. So after ng 25 seconds, papatayin niya si contactor. Papatayin niya si contactor atong relay. Yan. I-reset niya ulit yung panibagong system. So after 10 seconds, aandar si contactor. Then papatayin naman siya nito ng 25 seconds na timer. So nag-reset ulit, nag-reset ulit yung timing. So yun lang. Mga ka-electrical, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button dyan. I-click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video pang darating. At i-like nyo na rin ang video kung so nireset ulit. Yung diagram natin, yan. So NO yung isa, NC.